Good morning po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong Saturday class. First session po natin, Diploma in Christian Leadership. At ang atin pong subject, personal formation. Ano po? So yun po yung isa sa curriculum. Dito po tayo sa ikalawang bahagi ng ating pong subject. Natapos na po natin yung unang bahagi. Discovering goal setting, discovering our destiny. Tapos ngayon ay achieving our destiny. So dito po tayo sa how does goal setting relate to the will of God? Paano raw po yung ating pong goal setting ay makakonect sa kalooban ng Panginoon. So, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Pastor Lope, open us in prayer. Manalangin sa Diyos. Para sa lahat po sa mga Diyos. Unang-una, Panginoon, sila naman nandito sa liwanag. Mag-aaral ng mga salita. Salamat kay Panginoon sa aking marinig mga salita sa araw ito. O leksyon Panginoon na magpapakinggan Lord. Patuloy magbigay sa akin Panginoon ng knowledge ng Islam ng bawat isa. Salamat kay Panginoon sa buhay ng mga anak mo. Patuloy na nagbibigay sa iyo at patuloy Panginoon na sinasabi sa kanyang mga salita Diyos sa umaga. Pray o Lord sa bawat isa. Salamat kay Panginoon sa oras na ibigay mo Panginoon. At ganoon sa aming tagapagdor, Panginoon, salamat sa kanyang buhay, Panginoon, sa patuloy pinibigyan Panginoon, ng kalakasan, karunungan na nagbubuhat sa iyo. We pray, Panginoon, sa mga naka-online, Lord, pero pala ng bawat isa, salamat kay Panginoon, sa mga salita na kanyang marinig sa umaga ito. Maraming salamat, Lord, sa umaga, Panginoon. Wala kayong gagawin, kundi ka pasalamatan, taas sa lahat ng aming pagkakarisal na aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, namin bilang ng mataas na pasalamat. Tayo pangalan sa siyang tapayagkas, ang labi magsabi ng Amen. Okay, yung good news po, kapag yung po mga graduate, pag nakagraduate po kayo ng Andrew Theological Seminary, una sa Diploma in Christian Leadership, pangalawa sa Master of Divinity. Actually, nagkaroon na sila ng comprehensive examination noong nakaraan. After ng graduation nyo, nakagraduate kayo, pwede na po kayo maging professor ng Andrew. Diba? Kaya yung mga potential na mayroong gift, kasi hindi naman lahat pwede. Diba? Gifted lang yan yung mayroong gift na magturo. Pwede po kayo maging one of the faculty ng Andrew Theological Seminary. Di ba maganda yon? Okay, so yun po ang isa sa mabuting balita. At ang graduation po ng mga gagraduate is coming February sa sa UP. Di ba? Mag-marcha kayo sa UP. Doon sa dapat na nakahubad. Update yun. Diba? So, ayan po. Kaya advance congratulations sa mga contender. Po. Okay. Roman number 4. How does goal setting relate to the will of God? Paano raw po yung tinatawag na goal setting? May mga goal ba kayo? Kasi dapat pag may goal, isi-set up mo yan. Goal setting, setting your goal. Yan po ang Pag wala kang goal, parang lang yan si Jack and Jill. Diba? Anong ginagawa ng dalawa? Si Jack, ano po ang ginagawa niya? Kumukuha ng dart pin, tapos tutudla niya. Tsaka niya nilagyan ng bullseye. Kung saan tumama? Bullseye. So, ganun po yung
Marami kayo, tudla kayo ng tudla eh. Kala nyo nakaka-bullseye kayo, di ba? Yung mga ganong mga Kristiyano eh. Si ano naman, si Jill naman, naglalagay po siya ng target. Lalagay niya yung target talaga. So, tsaka niya tutudlain. Di ba? Siyempre, hindi naman agad-agad tatamaan yan. Mali mo, asintado ka, di ba? Maganda pulso mo, di ba? Pero, practice makes perfect. Di ba? O, tapos palapit ang tama. Tapos sumunod na tira mo, yung green ang tinamaan, di pumasok na sa ano. Pero pinakaano yung red, di ba? Yung red, dalawa yun nasa sentro talaga. Kaya dapat masentrohan talaga natin yung atin pong mga goal, ano. Kaya una, dapat may goal. Pag wala kang goal, wala na. Wala kang tatargetin. Ang nakakalungkot, maraming mga tao, maraming mga pastor. Ewan ko kung may goal. Di ba? So, goals can be affected by some or all of the following. Yan daw po. Yung mga goal daw po natin, it can be affected. Pwedeng dalawa rito, di ba? O lahat ito. No? Sino po pwedeng maka-apekto? Yung mga friends. Di ba? Mga kaibigan. Di ba? Lalo na kung ang mga kaibigan mo ay hindi nakakilala kay Lord, baka pwedeng mahata ka niyan para hindi mo ipagpatuloy yung goal mo, di ba? So, kaya kailangan mamimili din ng mga kaibigan. Di ba? Ang totoong kaibigan, ito po yung mga tao na magdadala sa iyo sa kabutihan. Tama? Pagka ang kaibigan mo ay hindi ka dadalhin sa mabuti, iwasan mo na lang yan. No? Huwag mo na siyang Pangalawa po, family. Paano po nakaka-apekto ang family sa mga goals ng individual? How can affect the family? How can affect your family in connection to your goal? Support you. Sila pa yung unang... Pag tutulig siya sa'yo, no? Kaya nga yung mga ino-ordain natin, kailangan approved by their family. No? May endorsement ng family. Kasi, or else, po pwede pong ito yung maka-apekto o makasagabal para maabot ninyo yung inyong mga goal. Amen? So, paano pa nakaka-apekto ang family? Paano? Ipag-pray mo sila yung mga gawang hindi makakatakas sa Panginoon. Dahil siguro na lang magaling sa kanila para lumapit din sila sa Panginoon. So, maraming aspeto kasi, no? Para maka-apekto yung... Financial. Halimbawa, lack of finances, no? Mabigat din na. Attention. Ang hirap yata, no? Halimbawa, pastor ka, tapos Hindi ka ko sa pamilya. naghihika ko sa family o ang miyembro ng family. Hindi mo So, ano ba, magpapatuloy ka ba o magpapatuli? ang lagi pa sila naniniwala na may Panginoon. Oo, isa pa yun. Lalo na, kung hindi pa nakakilala kay Lord, sasabihin sa'yo, baka lumagpas ka ng langit niyan. Kasi paglagpas ng langit, palaglag naman. Yan naman ang kasunod. Sabi ni Satanas, mas higit nga pa sa Okay. langit. Kaya nga si Satanas, gusto lagpasan ng langit Kaya dahil nga gusto lagpasan ng langit, nalagpak tuloy, di ba? So yung family, kaya ang hirap Kaya meron nga nasa ministry dati, tapos nag-asawa, ang piniling asawa, unbeliever. So naka-apekto yung asawang unbeliever. Good morning po. Isa yun sa pinakamabigat na Wala ka ba? Isa yun Doon Bishop po, sa sila po po. pinakamabigat na sa
sa paglilingkod ng paglilingkod sa Lord ng family mo kasi sila yung nakakasama mo araw-araw. Kailangan approved by your family. Oh. Talagang supported by your family. Sa pinakamabigat, Kailangan nakakayo pa sa nila. Oo. Na maging Kasi kung mababayaan mo, pag nag-give up ka na, wala, hindi sila din, Yes. hindi sila makakakilala. Kawawa Kaya sila, mahalaga. Oo. Tsaka ang yung iba po nagkakamali pa nga ng kanilang mga priority. 'Di ba? Marami mga pastor buhos ang panahon ng lahat sa ministry. Talaga full load talaga sa ministry, no? Pero kulang ng panahon sa family. 'Di ba? Oh. Ang first ministry natin, family natin. Oh, our family, your family is your first ministry. Amen. Kasi kagaling-galing sa labas pero pagdating sa loob, hindi maganda ang testimonya natin sa ating pamilya. May mga ganyan po mga kalalagayan. Dapat yung mga pastor, hindi nag-aasawa ng hap-hap o hindi talagang Compromise. Katulad yung asawa ko, Bishop, nagtain ng 1 week. Oh, ano Kaya nangyari? sabi ko magsisi ka kasi marami ka nga nagawang kasalanan. Ano sabi? Kailangan din magsisi ka. Hindi rin ako maka-TS, kinastaw ko siya. Kinastaw ko yung espiritu ng kasalanan sa dyan na yan, bacteria. Ngayon, pinagaling ni Lord Bishop. Sabi ko, magpaligog ka na. Ayan na, mabuti. Wala ka Ganda. magagawa sa buhay mo kung wala si Lord. Yun, pinagaling ni Lord. Yung wala na yung magkakaiwan week. Di, praise the Lord. Ano sabi niya? Sasama na sa'yo, magsimba sa bukas. Sana ganun ang resulta no? Gumaling na Di ba? Gumaling. nagbago na. Sabi niya, pag pinagaling mo, sabi niya, ako nagpagaling sa iyo. Sasama na ako sa church. Tingnan ko bukas or next week. Another isa pa pong aspeto, yung circumstances. Kasi po, itong circumstances, hindi mo po ito hawak. No? Hindi mo hawak ito. Hindi mo alam ang mangyayari bukas. Yun natin kayong mayaman. Oo, di ba? Sabi nga ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them who love God, to them who are called according to His purpose. So, ibig sabihin, yung circumstances, ito po ay makakaapekto para maabot natin ating mga goal. Lalo na yung mga negative circumstances, diba? Yung positive ba? Makakaapekto. Pag hindi mo na-manage, Kasi may mga positive, o may mga lalo na negative, Talagang yung mga kaganapan sa buhay mo na ayaw mo mangyari sa iyo pero mangyayari at nangyayari. 'Di ba? So, personal needs. Ayan po. Culture. How can culture affect our goals? sa mission na rin siguro itong sa mission. Kasi pag dito lang sa Pilipinas, hindi siya Masyadong affected ng culture, ng kultura. Kasi may kultura rin tayo. Kaya lang, yung mga kultura natin, ng bansa natin, sometimes unbiblical. Di ba? So, yun po yung Kaya dapat, sipatin talaga natin itong mga bagay na ito. Ito po yung mga bagay na ito ay makaka-apekto sa ating po mga goals. Letter B, goals must be submitted to God and in harmony with the purpose of our lives. Like for example, Jeremiah 29:11. Hindi nakakalam nun? Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Not to prosper you, not to harm you, not to give you
Yun nga, di ba? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. So, that is kaninong goal? For sa Israel. Kaninong plan? Ha? Para sa mga taga-Israel. Yun. Plan ng Diyos, di ba? O, pwedeng Israelita tayo. Spiritual Israelites tayo, no? That is the plan of God. Pero hindi, porkit plano ng Diyos yan sa atin, automatic na mangyayari sa atin. Tama ba? So, plano ng Diyos yun, gusto ng Diyos yun. Katulad sa kanila, ilagay natin sa Israelita, that is the plan of our Lord for the Israelites. But, some of the Israelites, no, hindi nila naranasan yung plano na yun. At sa istorya, pinag-aaralan natin sa Old Testament survey, di ba? Oh. Dalawa nga lang nakarating sa Promised Land. Oh, ubos silang lahat eh, di ba? Oh. Ito naman, yung account na yan, ano na yan, yung panahon naman yan ni Jeremiah. Ibang account naman na yun. Nasa exilic period naman sila doon that time. Diba? So, tingnan natin yung istorya. Kasi bago natin, bigyan ng pakahulugan yung talata. Tingnan muna natin yung senaryo, yung kausap, kanino sinabi, diba? Bago tayo makialam. Bago natin isingit yung ating mga sarili. So, yun nga, kung ano man ang goal natin, it must be submitted to God. Amen? Hindi po pwedeng hindi mo i-submit kay Lord. Amen? Upang sa ganon, yung goal ni Lord at saka goal natin, magkaroon ng harmony. Amen? Kasi pag hindi mo sinasubmit kay Lord ang goal mo, yung pala, unbiblical pala ang goal mo. Tama? Amen. Pag sinasabit mo kay Lord ang goal mo, magkakaroon ng harmony yung goal na yun. Amen? So, at magkakaroon ng purpose ang buhay natin. Amen? So, pangalawa, o letter C, goal setting before the Lord is more goal discernment. Kayo naman na mag-explain. Para tingnan natin kung sino pwedeng guro. Pwede maging professor ng Andrew. Anybody? Try to explain. Letter C. Ano ibig sabihin nito? Wala pa? Pastor Frederick, tayo mo nga. Ano ibig sabihin nito? Letter C. Small goal. Pastora, Julie. Goal setting before the Lord is more goal discerning. Parang ibig niyang sabihin dito pa sa Bishop ay yung goal mo na nakaset doon kay God ay mas nakaano siya kung yun ba ay kalooban ng Panginoon. Is that the will of the Lord? Yun yung dapat nakadiscern sa iyo. Meron ka discerning spirit na ito ba naka-align sa kalooban ng Panginoon. Kasi kung gumagawa ka lang ng goal mo, hindi ayon sa pamantayan ng kalooban ng Panginoon, maaano ka, siguro along the way, mabigo, di ba? Mabibigo ka lang. Yun So, na. akala mo, yun na yung will ni Lord, pero hindi naman pala. Dapat makikinig tayo o magpapasailalim tayo dun sa Yun. kalooban ng Panginoon ayon sa kanyang salita. Para maging, So, malaking bagay yung discernment. madadaanan mo, along the way ay magkakaroon ka ng mga mga hindi magandang pangyayari. Pero dahil nakaset ka dun sa goal na kalooban ng Panginoon, doon ka lang nakatingin, magiging successful ka at matutupad mo yung kalooban ng Panginoon.
Kasi nagpasailalim ka sa kanyang kalooban. Yes. So, kung meron kang goal, i-ano mo yan, ilalapit mo sa Panginoon. Lalatag mo sa Panginoon Diyos. At siyempre, yun nga, yung goal setting mo, na inilapat mo, inilatag mo, inilapit mo sa Panginoon Diyos, magkakaroon ka ng tinatawag na kalinawan. No? Peaceful No? heart. At malalaman mo, kasi kung minsan, baka personal goal ko lang ito. No? Baka hindi naman ito ang goal ni Lord. Diba? O magigauge mo ba? Ano mo siya? Tingnan mo nga, sabi yung may tao na naman. So, yun po, no? Kaya, alimbawa, gustong-gusto mo magpastor. Goal mo yun, ano? Goal mo. Tapos, ilalapit mo, Panginoon, ito po ba goal mo sa buhay ko? Diba? Hindi naman pala pastor ang gusto ni Lord sa iyo. Manual to. O kaya pastora. Manual. Hindi ko muna isa, hindi ko pwede magpahiram na naman. Sobra na naman. Sabi ko na lang, gusto ko. Yan lang ulit, ha? Kaya lang Dolores kasi. Ay, hindi nga alam siya. Minsan may sagot na po. Dalawa lang. Isa lang is, ano, Sa ibang school yun. ikaw wala ka rin? Ito po. Ay, na. O, sige, pero meron ka sa inyo? Wala po. Wala rin. Hmm. Panibago nga na daw ko na po. Tapos na natin yun. Okay. So, ayan po, Pastora Dolores, na ibigay ko na sa anak mo yung manual mo. Letter ano? D. Pastor Romel, ikaw naman ang bumasa. When God's goals are discerned and set, God will, ay wala pa. Cooperate. God will cooperate with us in the reaching of goals. Yun. So, ano ibig sabihin? Explain it. Ayun, sige. Pagka goal mo ay Anybody? Oh. Sabi dito, when God's goal are discerned. O ikaw, Pastor Pedrick. Sige na, tuloy mo na. Ayun, pag yung goal nga po natin nakaset, o tawag dun, nasa kalooban ng Lord, ang Diyos mismo yung may kipag-cooperate para makuha natin o maabot natin yung goal na yun. Kumbaga, yung ano natin, sabi nga kasi ang topic natin, yung setting goal eh. Kung meron tayong goal, for example, yung pagpapastor nga, kung talagang nakaset yun, at yun talaga yung kalooban ng Lord, mismo ang Diyos yung kikilos kung saan katatawagin. Kasi minsan talaga, di ba, para bang yung tinawag ka. Kasi merong mga iba, nagpastor lang, appoint. Kaya Hindi ang naman nangyayari, call, na hindi naman tinawag. agad, nawawala. Pero pag yung goal mo nga at talagang tinawag ka ng Lord yan, mismo ang Diyos yung kilos para tulungan ka, maabot yung goal na yun. Okay, so, ayan, ano? Sabi nga, uli, no? When God's goals are discerned, kapag raw po na-discern natin ang goal ng Panginoon Diyos, yung plano ng Diyos, yung layunin ng Panginoon, at ito ay sinang-ayunan mo, di ba? O tinalaga mo ang sarili mo doon. What happened? Ang Diyos daw po ay makikipag-cooperate sa iyo. Tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Para maabot mo, marating mo, no, yung goal na yun. Amen? Kaya ganyan kahalaga.
Huwag natin ipilit yung sarili nating goal, which is hindi naman yun ang kalooban ni Lord sa buhay mo. No? At meron naman mga senyales na yun talaga, diyan ka talaga. Para Diba? maging malinaw. Oo. Diba? Like for example, gusto mo maging guro. Hindi ka naman maayos magturo. Tama ka lang. Diba? Ngayon, pag na-enjoy mo ang pagtuturo, at saka na-enjoy ng mga tagapakinig mo ang pagtuturo mo, ay meron kang palatandaan na pwede ka maging guro. Diba? Parang sa ministry. Ako na, hindi pa ako Na? Hindi yung puso ko katulad doon sa City Hall. Ako na naman sa mga preso. Oo. Yung kinukundi. So, hindi naman guro agad, no? Baka evangelist. Baka evangelist. So, pwede guro. Basta yung Diba? puso ko Oo. makapag-para sa mga preso. Oo. Kaya kailangan ma-identify mo muna. Ano bang sa akin ni Lord? No, yung discernment, di ba? Pinag-usapan natin kanina. Ano pa? Ito ba yung layunin ng Diyos? Oo. Magkalayunin. Magkakaiba kasi yan eh. Iba ang evangelist, iba ang teacher, iba ang pastor. Lalong iba ang ibang lihis. Ibang days. Lalong ibang iba yun, di ba? Di ba? Pag na-enjoy mo at na-enjoy ng mga tagapakinig mo, Opo, nakikinig. yung pangangaral mo, Nanonood yan na. yun, oh, di ba? Nakanganga sila, no? Di, Sabi nila tao. oo. Ayun pala, inaantay rasyon mo na yung pagkain na di-deliver mo. Nagkakantay na pala ng email. Okay, so, yan May po, tanong no? po dyan. Mm. Kasi para maging malinaw po sa lahat, ano po ba yung yung pwedeng sign ba tawag doon? Na doon ka talaga tinawag. Sign, yung sign, Kasi minsan, di ba, parang sa ministry, title, marami naghahangad ng title pero ayaw mag-commit. Ayaw gumawa. Ayaw. Ngayon, bilang mga nag-aaral, paano mo malaman na diyan ka talaga tinawag? Kasi di nga po minsan gusto natin na lakaran to, hindi ka pala pinapalakad doon ng Lord. Doon ka sa pangangalaga ng iglesia, o tawag doon, kingdom provider ka, pero pilit mong ginagawa yung bagay na ganito. Yung mga gano'n, kaya kailangan particular, matarget mo, malaman mo yung panawagan sa iyo ng Panginoon. Po. Okay. Letter E. Goals can actually become a statement of faith regarding what we believe to be God's will for our lives. So, maging statement of faith mo yan, ano? It becomes a statement of faith, no? Ano ibig sabihin nito? What does it mean? Yung goal daw natin kailangan maging sandigan ng ating pananampalataya. Maging sandigan, no? Yung yung goals na yan, Pwede siyang tama, maging sandigan ng ating pananampalataya, no? Regarding kung ano pinaniniwalaan mo, no? Anong pinaniniwalaan mo? Kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? So it becomes the statement of our faith, regarding, in connection to our belief, about God's will for our lives. Amen? At letter F, this statement or statements of faith can become our faith confession. Ayun, di ba? As we walk out our destiny, faith confession, faith declaration, di ba? So, yun po yung And Ito na po yung kasama natin sa buhay, no? Habang buhay yung natin statement of faith. Kasi sometimes we are asking other religion, pagka nagbibigay ng mga theology studies,
Ngayon, siyempre dapat tanongin natin yung statement of faith. Baka mamaya, iba ho sa Sabi. Oo. Kaya every time mo, dapat itatanong po yun. Hindi nakaraan nga po eh. Galing ako sa kain mo. Sabi ko, may lumapit sa akin, anak babae po. Koreano, Diyos daw nila yung Tapos yung may mother, gan pa nga siya. Sabi ko nga, paano nila napatunayan? Ang kinoquote nila yung Genesis chapter 3 verse 15. Doon sila nagbabase ng pananampalataya. Ano ang talata? Yung po, 3:15 yung po. Genesis 3:16. Genesis? God of Mother. Adi, tinanong ko siya eh. Tapos, Yung sumpa sa babae? Apo. Ayun yung nila. Tinanong ko siya. Ngayon, nung lumalalim na yung usapan namin, medyo, tawag din, hindi siya, parang, lang, mga kabataan lang. Medyo natatangay-tangay na siya ngayon. Tinawag siya ng pinaka-head nila. Tapos sabi sa akin, hindi po, kung ayaw mo ipananampalataya ninyo, huwag mo po kami guluhin. Yes. Kasi kung sino lang naman ang masisila nila eh, pagka walang alam eh. Kaya nga po eh. Pagka mababaw ka, tangay ka. Kasi walang alam sa Bible, walang alam sa salita ng Diyos. Pero kapag rooted ka, ang nakakalungkot eh, parang, sige, bahala na kayo sa pananampalataya. Sana sila mo, ganun po ba? Sama. Ayun nga po yung may asawa. Si Jesus Christ, ikakasal na raw. Ha? May asawa. Yun po yung bagong doktrina. Bago lumalabas na kumakalat. Ang dami po nila doon Kaya, Sabi ko, daig na tayo. ikot sila ng ikot, talagang hanap ng masisila. Pag-ayo. Sinabi, para kayong leon na umaatungal, hanap kayo ng masisila. Doktrina dala nyo, maling doktrina. Kasi mga aliporis ni Satanas yan. Hindi ganyan. Inilihis niya. Oo, yung may mga dalang mga maling katuruan. Roman number 5. What are some characteristic of a good goal? Characteristic. Para malaman natin na tama yung ating goal. Dalawa lang yan. It's either tama o may tama. Di ba? Tama ka dyan. Parang question namin yun. Pareho tama. Okay, sabi nga, for goals to be effective in our lives, they should have the following characteristics. Meron daw po mga ganitong mga katangian. Una, goals should be specific. Yan. Dapat ang goal daw, specific. No? Pag sinabing specific, ano yun? Kasi klaro. Klaro. No? Tingnan natin. Halimbawa, ito yung non-specific goal. I want to become a better husband. Specific or non-specific? Specific ba yan? I want to become a better wife. Ganun lang, baliktarin natin. No. Ano ba eh, I want to broad. What do you mean? Ito. So, malawak pa. Malawak. Pero maganda rin, At least may goal. may pagnanais. Pero yung sumunod, specific goal. I will pray with my wife for 10 minutes each day. Specific, Kung meron kang hakbang na gagawin, di ba? O paano magiging specific sa ibang aspeto? I want to become a better husband. O better wife. Hakbangan. May hakbang. Yung hakbang na By particular. I want to become a better husband by being a good and faithful Christian. By walking on the Word of God. By providing
Hair. What's my family age? Yung gano'n, merong... May particular na hakbang na ginagawa ka o gagawin ka. Kasi pwede mo sabihin, I Oo. want to become a better husband by winning in online games. Like for example, di ba? By giving her my salary wholeheartedly. Yeah. Pwede. Dapat may kaming na tayo. Or fully, ganun ba? O pwedeng half-hearted. Di ba? Kasi iba na yung ngayon. Hindi na. Okay na, letter B. Okay na, ano yung specific at saka non-specific. Pero marami sa atin parang, non-specific. Tama ba? Kahit sa prayer. Oo. ah, So, like for example, I want to become a better pastor. Pero hindi nag-aaral. Ano yon? Specific, non-specific. Kinakailangan magsasabi ka ng particular na Oo nga gagawin. Oo. So, you are a better wife. Or Better, I want to become a better pastor. Non-specific, no? Malawak pa yun no? So, paano ka ngayon? Kasi ang tanong, paano ka magiging better pastor? Meron kang mga point number 1, point number 2. So, parang gumagawa ka rin ng tema. Yeah. Become a better, I want to become a better pastor By. finishing my andro theological studies. Mga ganun. So, meron kang mga hakbang. Kaya yung ginagawa ninyo, specific na ito. No? Kung meron kayong target someday, no? Plano someday, ito ay mga isa lang hindi ito ni isa sa mga specific na ginagawa. Yung study deeper on the Word of God. Amen? So, nag-enroll. Di ba? Nag-aral. Letter B. Goals should be realistic and achievable. Ayan. Meron kasi mga goal na unrealistic. Diba? Dapat daw, realistic. Pag sinabi realistic, makatotohanan. Halimbawa, ito yung non-realistic goal. I will read the Bible through every month. Ano ibig sabihin? Ito yung realistic. I will read the Bible 30 minutes a day. Diba? Meron bang ganitong goal? Yung una, I will read the Bible through every month. Meron kayong ganyang goal? Kapag naisipan lang. Ito goal na yan Pero ang realidad, I will not read the Bible. Yes. O di lalo walang goal. Mas mahina na yung non-realistic kaysa sa no goal. Sabi nga ng Bishop, yung kanta raw po ng mahal na mahal kita Panginoon, dapat hindi raw ganun. Ang tunay daw, mahal na mahal ka ng Panginoon. Diba? Kasi yung habang buhay, maglilingkod sa iyo, pero hindi naman naglilingkod. Kaya mas maganda, mahal na mahal ka ng Panginoon. Yun na. Kasi, di ba, every time, no? Mahal na mahal kita. Kasi puro kanta lang no? Walang realistic no? Maglilingkod. Pagpupuwi. Pero hindi naman. Kaya na, mas mainam daw. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Yun yung katotohanan. Para safe. Yun nga Mahal ka ng Panginoon. So yun ang masakit yan, na katotohanan. Yung non-realistic daw, magbabasa ako ng Bible. Ano yun? Monthly. Every month. 1 minute nga, hindi makakabasa. Di ba? Kasi pwede mo mabawasan, I will read the Bible. Yung realistic 10 minutes a day.
Pwede? Kung nahahabaan ka, di meron kang ano, specific na goal. Realistic na goal. Di ba? Oh. Sino dito nakabasa na ng Bible? Buo. Di ba? Siguro, bago niyo mabasa ng buo yan, nag-goal kayo dyan. Nasa Colossus na po. Tapos Di ba? From Genesis to Revelation, Nasa ano? Colossus na po. Lalo na kapag ka nasa Deuteronomy ka, nasa Exodus ka, nasa Leviticus ka, di ba? Maraming mga strategy. Yung Leviticus po, nilalaktawan mo. Mabuti pa nga yung 70s, 80s no? Maraming palabasan ng Bible. Kaya kayo mga Ito po ngayon, itong Gen Z ba kayo? Marami kasing ano eh. Generation Z. mga paggawa. Di ba? No? Oo. So, Bibihira na po ang nagbabasa ng Bible sa totoo lang. pero binasa. Di ba? Napakadalang na. O letter C, goal should be measurable. Oo. Measurable. Ibig sabihin, Tagalog, measurable. Makatotohanan, realistic no? Measurable. Ano ibig sabihin nito? Kanina, specific, di ba? Time Tama. na Ah. meron kang time frame. Abot mo. Specific. Measurable. Ang Tagalog na measurable. Sukatan. Parang sukatan. Nasusukat. Ayon sa ano mo. Yung nasusukat. Talagang, kasi may nag-aaral, puro aral. Pero, hindi nagpapatuloy. Yung parang may time frame. Oo, di ba? Kailangan. Ayun, may time frame ka. Oo, 3 years kailangan. Halimbawa, ayan, nag-enroll ka nga, nag-enroll ka dito sa Andrew. Matapos. Gusto ko makatapos ng unang kurso. Di ba? Pangalawa, pag natapos ko yung kurso na Diploma in Christian Leadership, magma-Master of Divinity ako. Di ba? Tatapusin ko yun kung nakatakda yan na 3 taon, for 3 years, ilalaan ko yung aking panahon dyan. Di ba? Yun yung, tinatawag na, measurable. Ito, like for example, non-measurable goal. I want to be an attorney. For how many years? Kailan? Ayan, yun nga, di ba? So, gusto ko maging, abogado. Di ba? Maganda yan, Kaya may isa may ganyan, Anong pangarap mo sa buhay? I want to become doctor. Pag-doktor. Oo, may pala. Pag-doktor. Bandang huli, Nabas. dami mong ticket na hawak, di ba? Naninikit ka ng konduktor. Totoo yan, yung kapatid ko nung araw, nung maliit pa kami, tinanong siya, gusto ko maging konduktor. Bakit? Kasi maraming pera. Mahala niya kanya. Marami raw pera. So, ayan po. Like for example, I want to become a pastor. Diba? Yung mga gano'n, no? Gusto mo nga magpastor, gusto mo maging pastor. Pero, yun, sabi ni Pastor Frederick, hindi ka naman pumapalaot sa ministry, ang tamad-tamad mo sa ministry. Diba? May mga gano'n Kaya, ang sabi nga, yung measurable goal, I plan on graduating with my low degree in 6 years. Merong time frame na tinatawag. Diba? Katulad yun. I plan. Anong plano nyo? I plan na ako'y makagraduate
ng Master of Divinity after 3 years. Di ba? Amen? So, kasi merong may goal setting na yung maikli, tsaka may long term at tsaka short term. No? Mamaya siguro papasadaan natin dito yan. Roman number 6. What are some additional guidelines for setting goals? Ito, mga guidelines. Ito po. When setting goals, ito po, kung magsiset ka raw ng goals, una, calculate the amount of time, energy, and effort that is needed to accomplish the whole task. Calculate the time. Blanco, time, energy, and effort. Para raw po, yan po ay kailangan yan for you to accomplish yung kabuuan. Ito po, parable yata ito, no? Tingnan natin, Luke 14, 24 to 33. Sabi diyan, yung tatayo yata ng bahayan tsaka yung makikipaglaban to sa kabilang kaharian. 24. Luke 14. Basahin po. Yes, basa. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inaniyahan ay hindi makakatikim. Tama po, no? Ano ba yan? Ng aking 14. handa. 14:24. Okay. 25. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya upo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayayari ang tore. Siya'y kukutsain lamang ng lahat ng mga makakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimula magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. O sino hari na may kipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na mauupo upang pag-aralan mabuti kung kaya niya, gamit ang 10,000 niyang kawal, na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga tinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Okay, so matindi, no? So then, sabi ron, verse 33, none of you can be my disciple who does not give up all his own possessions. Giving up, Hindi na po pwede maging alagad ko. Sino? Yung hindi kayang mag-surrender. Nang alin? Ng lahat ng kanyang pag-aari. Being a disciple of our Lord Jesus Christ, dapat pala surrender lahat, Lahat na nasa iyo. Amen? Siyempre, pag lahat, pati buhay mo. Pati yung mga pangarap mo. Diba? So, kailangan yung pag-surrender. Yun ang pinaka-ano niyan. At merong paghahambing. Ang unang paghahambing sa verse 28, sabi ron, for which one of you, when he wants to build a tower, sino ba sa inyo na gusto magtayo ng tore? Anong gagawin? Does not first sit down and calculate the cost. Upo muna, di ba? At kwentahin kung magkano ang gagastusin. Bakit? Kasi dapat pagka nagtayo ka, matatapos mo. Parang gano'n, di ba? Sabi nga to see if
he has enough to complete it. So meron pa mga disciple na nag-disciple noong una pero hindi naman nagtuloy. Di ba? Meron o marami? Oh, di ba? So, ganyan din, no? Calculate muna. Tansyahin mo muna. Kasi ang pinakaano niyan, yung makumpleto mo, matapos mo. That is the bottom line. Di ba? At yung sumunod na paghahambing, kasi nga, pag hindi raw natapos, what happened? Verse 29, otherwise, when he has laid the foundation and is not able to finish, all who observe it begin to ridicule him. Otherwise daw, okay, naglagay ka ng pundasyon, di ba? Pero, hindi mo naman tatapusin. Puro ka nalang pundasyon. Puro pasimula. Yan ang sabi ko, puro pasimula. At hindi mo tatapusin. Ano sasabihin ng mga tao na nakakita sa iyo? Tutuyain ka. Di ba? O, like for example, sabi ko nga, merong mga tao na nag-enroll ng engineering. Isang taon. Tapos sumunod, architect naman. Isang taon uli. Matatapos ka ba nun? Diyan daw yun, jack of all trades ka. Oh. Tapos sumunod, electrician na lang. Di ba? Practical electricity na lang ang in-enroll. Hindi na naman matapos. So, Bago yun. yun, later on, di ba? Umiikot ang panahon, di ba? Wala natatapos. Diba? So, ganyan po Kaya yung sumunod na paghahambing, sino raw sa inyo ang, or what king, anong klaseng hari, when he sets out to meet another king in battle, makikipagdigmaan yung hari. Anong gagawin niya muna? Di ba? Will not sit down first and consider whether he is strong enough na meron ka 10,000 kawal laban sa 20,000 kawal. Kaya dito di pa si Duterte, huwag natin kalabanin yan. China. Kasi sa million ng kawal yan. Di ba? Para tayo pulpusin yan. Sa bagay tayo, meron tayong tikbalang, meron tayong tapre, di ba? Pwede. Ricardo. Pwede na. Walang tama tayo. Mananalo ba tayo? Sit down first, di ba? Calculate. Pwede naman panlaban yung kapre, tsaka yung tikbalang, tsaka mga tiyanak. Kaya nga, ganun. Kaya, yun ang pinaka-conclusion yan. Actually, kinukwento lang naman yung mga bagay na ito in connection sa panawagan ng discipleship. Diba? Kaya ikinukwento lang yun, yung mga bagay na yun. Pero sa realidad po pala na talagang hindi na natapos. Naumpisaan, hindi na natapos. Oo. Kaya nga, kasi meron ng, actually 14 ito no? Merong sa chapter 9, discipleship pa rin Verse 23, sabi roon, ng Luke. Sabi roon, and he was saying to them all, sinabi sa lahat, if anyone wishes to come after me, sino man sa inyo na gustong sumunod sa akin, ito na he must deny himself, take up his cross daily and follow me. Yung gustong sumunod, tawag niya sa, challenge niya yan sa crowd, kondisyon. Una, denying yourself. Pangalawa, taking up his cross. Kailan? Every, mahal na araw? Hindi naman yan, di ba? Daily. Yung pagte-take up ng cross. At saka sumunod sa Panginoon. At tapos, parang condition pa lang yun. At sa verse 24,
For whoever wishes to save his life will lose it. Diba? But whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. Para bagang yung una, open di ba? Open yung kanyang panawagan. Di ba? Kaya lang ito ang kondisyon. At narinig ang kondisyon, ayoko na. Mahirap pala. Di ba? Pero may warning no? Sabi niya, sino man sa inyo na nagnanais magligtas ng kanyang buhay, mawawalan nito. Ibig sabihin, yung hindi pagtugon sa panawagan ni Kristo, pagliligtas ng buhay. No? Personal. Pero ang nakakalungkot, ang lundo, pagkawala ng buhay. May nagliligtas pala ng buhay na mawawala ang buhay. Natin niyo yung no? Tapos yung sumunod na phrase, sabi nun, but whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. At sino man na mawala ng buhay, tama ba yun? Alang-alang sa akin. Oo. Magkakabit ito. He is the one who will save it. Diba? Iba yung panuntunan, ano? Magkaiba yung panuntunan. Ibigay mo yung buhay mo, ialay mo yung buhay mo, ipaglingkod mo ang buhay mo sa Panginoon. Ano mangyari? He will save your life. Diba? Wag mo naman isuko ang buhay mo sa Panginoon. Magpatuloy ka sa mga kalokohang mga gagawin mo. Mag-enjoy ka ng mundo. At the end of your life, no? Kala mo, niligtas mo. Kala mo, yun pala you are the one who loses your life. Diba? Kaya, tapos, pumasok pa na naman. Verse 25. For what is a man profited if he gains the whole world and loses or forfeit himself? Diba? Whatever a man, for what a man is profited. What shall it profited a man? Makamtan mo man ang mundo kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Amen? So, ano yung nasa konteksto yan ng panawagan ng Panginoon. Amen? So, may 26 pa ba? Nako yung ano ng talata na to. B. Anticipate distractions, hindrances, and obstacles that will most likely to be in your path. Obstacles. Oh. Ano na ibig sabihin nito? Anybody? Letter B. Ibig ba sabihin walang distraction? Wala bang wala bang mga hindrances, wala bang mga obstacles pagka naglingkod kay Lord? Hayahay? Ibig sabihin, kasama, kaakibat, kasama po yung mga tinatawag na distractions. Meron kang kakaharapin na mga obstacles. Di ba? Meron kang kakaharapin ng mga sagabal, hadlang sa ministry. Di ba? Balakid. Mga balakid o mga stumbling block. No? Na pagka mahina-hina ang iyong tinatawag na pananampalataya, ma-stumble ka. Bibigay ka. No? Di ba? So, bahagi na yan ng buhay. At dyan ka nga lumalakas tayo po mga mananampalataya, hindi po natin dapat hayaan na ma-stumble tayo sa mga distractions na ito. Amen? Sa mga obstacles na ito, mga sagabal na ito. Meron Kaya nga po, ano po, sinasabi Bishop. po niya take up by cross. Kasi ito po yung mga obstacles na dinadaanan po natin. Opo. Dinadaanan po nila ng kapanahon na ito.
na dinadaanan din po natin ngayon sa ibang church po na nagkakaroon din po tayo ng mga obstacles po. Oo. Halimbawa, kung nag-rely po tayo sa mga member din po. Sa Yes, mga, oo, yan, ano? mga ganun. Yung mga halimbawa, merong natisod ka, di ba? Meron nakita kang hindi maganda sa kapatid mo, tapos papaapekto ka, ay makakahadlang sa sa paglilingkod mo sa Panginoon, sa pagpapatuloy ng paglilingkod. Ang sabi dyan, sabi dyan, anticipate. Yan yung pinaka-keyword dito sa P. Anticipate. Pag magsiset ka ng goal, pag meron kang gagawin, meron kang pinaplano na gagawin, gusto mo magpastor, o papasok ka sa isang ministry, i-anticipate mo na yung negative side na posibleng Asahan. oo, i-anticipate, tingnan mo kung kakayanin mo. Halimbawa, ang primerang ko kontra sa'yo, asawa mo. Kung yung goal mo, ma-reach mo, huwag kang sasabak agad kung tingin mo, Yun yung mahal di mag-usap tayo, pinipiliin mo yung pagpapastor mo o tayo, maghiwalay tayo. I-anticipate mo yun kung kakayanin mo yun. Pag i-anticipate mo kung ginaya, hiwalay. Talagang kontra siya, Muslim. I-anticipate mo yun, yung mga hindrances. Bakit hindi na Isa pang i-anticipate mo kung ikaw yung merong personality na madali kang ma-discourage. Pag nakarinig ka ng salita na hindi mo gusto, medyo nag-iiba ka agad ang timpla mo. Personality mo yun eh. Tingin mo, kayanin mo ba yan bilang pastor? O kaya mo ba ang sarili mong katawanan? Hindrance yun. Pinakamahirap kayang kalaban yung sarili. No? Ikaw yung meron kang depressive syndrome at maya lang walang abog-abog, nadi-depress ka na. No? Tapos nagsisat ka ng goal na magpastor ka. No? I-anticipate mo yung mga hindrances yan eh. Minsan kalaban mo, sarili mo lang. No? Minsan, wala naman talaga pero masyado kang nag-iisip. Malalim ka mag-isip, iniisip mo hanggang napupunta sa negatibo. Ganun ka talaga eh. No? Ngayon, isipin mo, kasi pagpapalaot ka sa ministry, i-anticipate mo yun pag magsiset ka ng goal. Baka mabigo lang. No? Kaya sabi dyan, anticipate mo mga distraction, hindrances, obstacles that will most likely be in your path. So, yun nga, bahagi na, kumbaga sa baka mamaya, maka-encounter ka ng problema, iyak ka na kaagad, di ba? O bibigay ka na kaagad. So, hindi po yan bahagi, o hindi po yan katangian ng matibay na Kristiyano. No? Bahagi na yan. Nakada po kasi nila, bed of process ng Kristiyano. Yung iba, lalo na pagka nakakarinig ng mga prosperity. Nakakala nila, pero lang yun. May kasama akong pastor, bata pa lang kami noon. Pinangaan ko siya kasi ang galing niya mag-preach. Nag-preach siya sa isang malaking crowd sa Cuneta Astrodome. Malaking lugar yun. Batang-bata pa, kaidaran ko lang I was only 21 years old noon. Nagpapastor ako, pastor na kilala ko siya. Very dynamic siya mag-preach at talagang life-changing yung message niya. And then isang message doon sa 3-day message niya, nag-testimony siya. Dumating yung time, kasi batang-bata siya nag-asawa wala pang 20. Very dynamic preacher. Nag-asawa siya ng maganda. Kapatid, Kristiyano. Member ng church sila. Pero hap-hap. No, hindi talaga, Abay, ang akala niya, mati-disciple niya. Dumating daw yung time na sobrang away nilang mag-asawa, kinailangan niya bumitiw sa ministry. Dahil kontra yung asawa niya sa kanyang pagiging busy sa ministry. Hanggang dumating sa punto na sinisi niya si Lord, naggalit siya kay Lord, sinaksak niya yung letter Bible niya ng kutsilyo. Pagkatapos ng ganun, pinunit niya at pinatun niya sa kanan. Yoko na, give up na ako. And then dumating yung time na nagpalit siya sa Panginoon. Naikwento niya yung nakarang gano'n. Hindi madali.
Di primero mong kalaban sa ministry, asawa mo. Kaya anticipate mo yan. Bagay na yun, oo. Hindi daw niya na-anticipate kasi yun. Ang nasa isip niya, dahil dynamic preacher siya, kaya, kung lalaki, kaya-kaya ko to. Okay, so letter na tayo. Determine if you are setting your goals too high or too low. Too high or too low. Diba? Sobrang taas ng pangarap. Masama ba mangarap na mataas? To dream, the impossible dream. So, ay yung iba naman, yung pangarap ay too low. Sobrang baba. Di ba? So, determine your setting goals. Ito. 20 members lang, okay na. Okay na, meron na akong 10 members eh. No? Ang dami. Ang hirap. The more na, di ba, kapag ka malaking ministry, malaking accountability. Di ba? Kaya determine mo 'yon, It depends upon your Letter D, determine the practical steps that must be taken toward the realization of your goal. Yan. Salang-alang daw po yung mga practical na mga hakbang. Di ba? Upang, yun nga, maabot mo, yung goal na meron ka. May mga practical steps. Hindi agad na hakbang agad na ika-4 na hakbang. Di ba? Kailangan mo na yung yung tinatawag na di ba? First step muna. Step number 1, step number 2, number 3. Kaya kailangan talagang ma-determine mo muna ano ba yung goal mo talaga. Specific. Oo. Goal mo, patayo ka ng simbahan. Isa sa mga step noon, iyakin mo na, o kaya mag-loan ka na muna. Mag-loan ka, patayo. Yung pagpapabayad ng Yan nga. Halimbawa, goal mo, magkaroon ka ng amphitheater. Diba? Diba? Amphitheater, Laki no? Paano ka magkakaroon ng amphitheater? Paano ka magiging epektibo doon sa ganung malaking simbahan? Unang-una, hindi ka nag-aaral. Di ba? O kaya gusto mo maging pastor na CCF. Di ba? Victory Christian Fellowship. Hindi ka magiging pastor dyan kung hindi ka kung hindi ka doctorate graduate or whatever. Di ba? Tapos meron ka pang competence. Ang daming hahanapin sa'yo. Competence ka pa. Yung mga secular Di ba? hinahanap po nila yung O yung tatlong C, very common yan, hinahanap yan. Competence, character, plus factor sa di ba? Credibility. Hindi yung credential. Yung tatlong C, character, competence, credential. yung personality nga. No. Yung iba hindi siya nagiging Sa character yon, pasok sa character yon, Sa personality. Kasi yung iba po, competence, pero bagsak sa character. Di ba? Yan. Pwede mo bumagsak dyan. Kasi competence ka, meron kang credential, mayabang ka naman. Di ba? Sablay yung karakter. Kaya yung tatlong sina ito, mahalaga ito. Ano yon? Character, competence, credential. Ang resulta, C pa rin. Credibility. Di ba? May character ka, hindi ka naman competence.
Di ba? May Meron bang ano? credential. Meron ba may character at saka may credential pero hindi competence? Di ba? May nag-aral pero at saka may character. Pero hindi naman competence. Di ba? Kaya yung iba, late na nag-ano yung tawag dito. Nag-aaral. O ano? Kumbaga, lalo lang siya na pupursue dahil lang bigyan ng ministry. Tapos nadidevelop. Oo. Nadidevelop through the ministry. Yes, yung iba, nade-develop talaga. Minsan kahit prayer, ayaw nila eh. Pero nung nasama sa mga discipleship, yun lang po lumalabas siya. Ayoko, nung una, nung tinalaga ako mag-pray, nangangatog ako. Meron pa nga hindi Kasi hindi ko alam kung ano sasabihin ko eh. Ito opening prayer. Brother, ano kaya sasabihin ko? Tapos ginawa ko, yung sumunod, dahil nga nangatal-katal talaga ako, nasasabihin ko, sinulat ko na lang. Baka sa susunod may Oo, tuturo. kung ano yung, kung ano yung aking pagpipray. Di, at least meron akong babanggitin. Nakapikit sila, sige, pikit po tayo lahat. Ay, ako naman, nakadilat ako. Saka may alam po, pastor na nagtuturo na lang. Ikaw mo na. Gagabi na naman, impronto na naman yung preaching ko doon sa Good Shepherd. Gagabi. Oo, hindi, wala mo sinabi sa akin na magpipreach ako. Sabi ko, nagka-interested nga kami eh. Lalo po nabi sa salita niyo eh. Parang tinuro ako ah. Nagulat nga ako kayo. Pero maganda po yung... Oo, yan, di ba? So, kaya kailangan, siyempre bilang, ako naman siyempre, kailangan handa ka na kapag ka, ano. Kayo po, kapag ka kayo, alam man of God ka eh, pastor ka, nakipaglibing ka. Eh, yun pala, yung officiating minister, wala. Alam, pastor ka. Pastor, ikaw na mag-officiate. Oo, talaga, nagtuturo. Oo, bigla kayo tuturo. Impronto yun eh, no? O kaya kailangan, dala mo appointment mo. So, may mga Saka ganun. meron po kayong mga baon na verse talaga doon. No, ako eh, wala akong dala manual eh. Talagang, ayun. Pero Handa maganda, tayo. maganda. Handa tayo. Ganun eh. Pero, saan na tayo? Letter E po. Practical steps, ano? Letter E, make sure you spend time on your knees as you prepare your goals. Spend time on your knees. Tuhod, no? Tutuhurin nyo na lang. Dapat tutuhurin talaga yan, di ba? Oo. Dalawang klase daw po ang pastor bishop. Butas yung pantalon. Butas yung tuhod. Pagka butas daw ang pantalon, lagi lang daw nakaupo yung pastor. Lagi yan. Baga ito yung pantalon, ano? Pero yung pagbutas ng tuhod, Lagi na lagi. bandang tuhod ng pantalon, pwede rin. So, sabi nalala ko yung isang quotation, ano? Sabi ng quotation, Satan laughs at our toiling, mocks at our wisdom, but trembles when he sees the weakest saint bend on his knees to pray. Diba? Parang sa Tagalog, si Satanas daw po, pinagtatawanan lang niya yung ating mga pagpapagal, yung ating kaalaman. No? Wala lang sa kanya yun no? Pero kapag karaw nakita niya na isang Kristiyano ay lumuhod at nanalangin, nangangatog na si Satanas. Diba? Yun na yung pag lumuhod ka kasi, malabo ka matumba. Diba? Ibig sabihin, pagsandal sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Walang natutumba na sumasandal sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? At yun nga, nangangatog na yung kaaway. And that is practical. Make sure you spend time on your knees as you prepare your goals. Letter F, align yourself with people who are motivated the same way that you are. People. Ano ibig sabihin? Sa mga tao katulad mo. Italaga mo.
No, yung sarili mo. Ilinyada mo yung sarili mo. Saan? Sa mga tao, no? Na mayroong mga magagandang mga pananaw sa buhay. 'Di ba? Kasi kung itatalaga mo, ilalagay mo yung sarili mo sa mga tao na walang direksyon ng buhay, walang pananaw ng buhay. 'Di ba? Bandang huli, maapektuhan ka ng kanilang mga lifestyle. So, kaya nga, tell me who's your friend, and I will tell you who you are. No? Turo mo sa akin yung mga kasama mo, at sasabihin ko kung anong uring tao ka. Hindi ka mag-enjoy sa company ng mga yan, unless same feather flocks together. Tama? So, hindi ka mag-enjoy sa company ng mga pantas. Kung ayaw mo maging pantas. Tama ba? Mag-enjoy ka lang sa company ng mga pantas dahil gusto mo maging pantas. Nung araw, hindi ako karunungan hindi ako masyadong mag-aral. Pero section 1 ako. Ang ginagawa ko po, kinakaibigan ko yung mga first honor, second honor, third honor. Mga kilala. So, na-enjoy ko yung company nila. Kasi isip ko, pagkasama ko sila, tingin ng mga tao, matalino rin ako. Kaya pagka lumama ka na sa pogi, pogi. Kaya nga, di ba? Yun ang mindset ko no? Kaya kilala ko yung mga kaklase ko na mga magagaling, mga talino. So, yun ang, di ba? Kung Kaya po sa Bishop, sa ministry, isama natin yung katulad ng ating pananampalataya. Kasi pag hindi natin na isama, isa sa mag-uupo sa mga sa mga vision ng goods na Kaya dapat mag-discern din po natin kung sasama na parehas ba kami na. yun, oo. Kasi yung iba nag-oppose Ay, basta buyan. Oo, iba, katulad yan, iba sa... Dapat mag-discern din po natin yung katulad ng ating pananampalataya. Yes. Ngayon, katulad ng pananampalataya, tapos merong, yun nga, gustong talagang umangat, o kaya nga mahalaga ito. Yung, sabi nga, motivated person can motivated other people. No? Amen? Pagka ang tao ay hindi motivated, huwag ka na wala kang mapapala dyan. Di ba may mga tao na parang singaw o parang parang tungaw yung tao ba? Tama ba? Yung tao na pagkausap mo parang lutang. Yun ang lutang. Pag nagsasalita, walang wala kang mapapala dito sa tao na ito magsasalita ito. Wala kang matututunan. Kung nagsasalita man, pero parang lang, batingaw. Parang ganun So, kaya kung medyo mahina ulo mo, sumama ka sa mga matatalino, marurunong. Di ba? Kaya nga, turuan ng pantas, lalo magiging pantas. Di ba? Okay, so align yourself with people who are motivated the same way that you are. Di ba? Doon ka sasama. Diba? Letter G, make a covenant with yourself that you will not let setbacks throw you into a state of discouragement. Ano po ibig sabihin ito? Letter G. Covenant. Make a covenant. Kanino ka makikipag-bibig ng covenant? Sarili mo. No? Anong covenant? Iset mo yung kaisipan. Talaga mo na, yung sarili mo, no? Na walang kahit For what? Hindi nataligod sa mga... Walang Magkaroon ng discourage. hindi mo hahayaan, hindi mo pahintulutan yung mga discourage. Setback. Kapag discourage sa'yo. That you will not let, no? Hindi mo raw hahayaan yung alin,
Ano yung setbacks? Throw you. Yung mga Nasa, hindi nangyari yung mga gusto mong mangyari. yeah. Kumbaga sa, Negative na nangyari sa buhay. meron kang Kabiguan. dala-dala. Nabigo ka. May kabiguan before. Ah. Noon dati, yung past, ano. Hindi, yung Ano yan? halimbawa, along the way, alam mong, alam mong hindi ka sigurado kung asawa mo ay sasama sa iyo sa ministry. Posible maging setback mo yon na dahil sa kanya, pwede kang mabigo sa pagpapastor mo o sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Hindi nangyari yung mga gusto mong mangyari dahil sa asawa mo, yun ang setback. At tapos, huwag kang ma-discourage doon. Magpatuloy ka. Sabihin, makipagkasundo ka sa sarili mo na hindi ka bibigay kahit anong setbacks na nangyari. Parang si Abraham Lincoln, no, ang daming setbacks na nangyari noon bago siya naging presidente ng Amerika. Namatay ang asawa niya, bigo siya sa mga... Kaya ilan siya na bigo? Ang mga Puro bigo negosyo talaga niya. yung kandidasi Bigo niya. talaga yun ang mga setbacks. No, na pwede ka na lang, huwag na nga lang. Baka hindi talaga ako para dito. Yan ang sabi. So, wag daw hahayaan, ano. Italaga mo yung sarili mo, talagang kausapin mo yung sarili mo, no? Na hindi mo talaga hahayaan na yung mga discouragement na ito ay maging daan para ikaw ay hindi magpatuloy. Sabihin, Diba? determinasyon talaga yung susi mo doon. Okay, letter H. Write your goals and use them as a prayer points before the Lord. Yan po yung practical. Sulat daw ninyo yung inyong goal. Diba? Ano yung goal ninyo? Tapos magiging prayer points mo yan. Pagpe-pray mo yan. Diba? Kasi habang pinagpe-pray mo yan, mangungusap din ang Panginoon sa iyo. No? Sasabihin niya sa ni Lord, Nak, hindi yan ang gusto ko para sa iyo. Pwedeng gano'n, di ba? Madidiscern mo ba? Kaya pinag-usapan natin. Mas maganda kung yung goal mo, goal din ni Lord sa iyo. Di, pray lang yun, ano? Amen? So, letter I, when specific goals are not reached. Tara po, no? Kasi, meron kang goals, hindi maabot. Hindi nangyari. Set new ones immediately. Bawa, 3 years from now, ito yung gusto kong mangyari. Specific pa yun, ha? Pero, hindi nangyari. Pray ka, baka naman iba nga yung ano, no? Based on what you learned in the process. Base raw doon sa mga karanasan mo, natutunan mo sa mga nakaraan. Yung learning pa naman, hindi lang knowledge yan, ano? Hindi lang yung, pati yung karanasan, learning din yan, eh. Diba? Yung our experiences, our decision making, yung mga mali. Di ba? Okay, may tanong? Tuloy ko, Roman number 7, para medyo mapahaba. What has to take place if we are to achieve our goals? Ano raw po ang dapat po natin gawin? Roman number 7. Yung letter I, set new ones immediately. Set new ones immediately. Kasi pagka baka mamaya, hindi nga nangyari yung goal mo, hindi na-reach. Panghinaan ka na ng loob. Mawalan ka na ng, di ba? Pagka ganun, no? Halimbawa, goal mo, maging asawa mo itong tao na ito. Nag-asawa ng iba. Tama ba? Yung mga ganun, di ba? Pwede. Pagka dahil nawala na yung tao, napunta na sa iba, yung iba, nasiraan na rin ang loob. Wala na akong pag-asa sa buhay. Mag-set ka ng panibagong goal. Amen?
Okay, Roman number 7. What has to take place if we are to achieve our goals? Dapat na gawin. If we are going to achieve our goals and fulfill our purpose, kung gusto lang po natin maabot ang ating mga layunin o goal at ma-fulfill yung pong mga purpose natin sa buhay, meron pong 6 na naman. Una, we will have to be determined or perseverant. Diba? Determined, past tense. Or perseverance. Diba? May kasabihan. Ang dami mga kasabihan ng ganyan, di ba? Ano ba yung mga kawikaan? Napupwede pagkahaba-haba man ang prosesyon, kung matinik ay malalim. Meron ba ganang kasabihan? Pagkahaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Sa tindahan. Sa tindahan. Nagbabago tuloy pati mga quotation, no? So, yan. Be determined. Amen? Letter B. We will have to be disciplined or self-controlled. Yan, dapat disiplinado, no? Tsaka yung self-controlled, mahalaga po ito. Kung gusto natin ma-achieve ang goal natin. Amen? Wala, di ba ganyan din eh. Sabi ko kung gusto mo manalo ng boxing, dapat disiplinahin mo sarili mo. Di ba? Kung wala kang disiplina sa sarili, what happened? Sigurado magiging talunan ka lang. And letter C, we will have to count the cost and be willing to pay the price of our dreams. Be willing to pay the price. Bayad halaga. Tama? You must pay the price. Yan po yung realidad. Yan po yung katotohanan. So, kami, bago na kami naabot ang mga kalalagayan namin, may bayad halaga ito. Hindi agad-agad maaabot. Kailangan yung bayaran ng halaga. Tama? Sino gusto maging bishop someday? Di ba? Sino yung gusto maging professor someday? Bayad halaga yan. No, gusto yung maging doktor. Di ba? Hindi yung doktor kwak-kwak ah. Kasi merong... Oo. Kaya nga di ba kailangan magsunog ng kilay. Kailangan mo daanan yung proseso. Oo. Tamang proseso. Hindi ito hindi ito yung overnight. Ano ito? Letter D, we will have to strive for excellence in all that we do. Oh, di ba? Sabihin nyo nga, strive for excellence. Strive for excellence. Hindi po pwedeng okay na yan, di ba? Dapat mag-excel ka. Ilang beses ko na sinasabi yan eh. Exert effort. Pinasok nyo na yung pagiging pastor o maging pastor kayo. Kailangan mag-excel. Di ba? Good morning, pastor. And letter E, we will have to cultivate a godly sense of or priority. Godly sense or priority. Cultivate it. Amen? Linangin, ibig sabihin. Sense or priority. Yung blanco. Ayan, baka, Ano ba to? Sense of priority siguro to. Bala kayo kung or. Pero or ako eh. Pero halos magkahawig naman. Di ba?
cultivate godly priority. Pwede na, no? Pwedeng cultivate godly sense. Pero hindi, kulang no? Godly sense of priority na siguro, no? Okay, letter F. We will have to manage or utilize our resources wisely. Ano ibig sabihin nito, letter F? Ang mga natin. Ayos Ating yung mga budget. tiyatanggihin. Yung resources na to, ano yan, Hmm? financial matters na yun. Oo. Resources. We will have to manage. No? Pangalagaan. Ano sa Tagalog ang utilize? Kasi ang resources natin, not just only in terms of money. Kasama yan. Yung time natin, resources natin yan. Diba? Oo. Of course, yung pera, resources yan. Diba? Yung talent natin, resources yan. Diba? So, we need to manage it or gamitin ito, no? Wisely. Not wrongly. O, paano? Yun nga, ito na nga. This includes how we manage our time. Mahalaga yan, no? Including to, managing our time. Lalo na tayo mga pastor, ang dami nating mga activities. Diba? Ang dami nating mga meetings, ang dami nating mga, lalo na to, December, ano? Damakmak yung Christmas party. Kabi-kabila. Sa Isomel. Oo. So, Christmas party. Kaya nga paano mo i-manage yung time mo? Pagiging lolo mo, pagiging tatay mo, pagiging asawa mo, di ba? Pagiging lupon mo, pagiging... di ba? Okay, number 2. This includes how we manage our money. Yung pera, no? Kaya nga sabi ng kasabihan natin, biblical ba yon? Where your treasure is, there your heart will be also. No? Where your heart is, there your treasure will be also. Pwede yun, ganon? Kung nasa ng iyong puso, nandoon ang iyong kayamanan. Kung saan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Diba? Pwede ba maghiwalay ang puso at saka kayamanan? Pwede maghiwalay? Hiling ka lang maglingkod, hiling ka na O connect, ano sila? Connected. Kasi hindi ka rin makakagalaw kung wala kang iman. Kasi sinasagot naman ko yun. hindi naman Kaya, sa sabi mo 5 feet. Dapat kailangan balance. Yung heart at saka yung money. Diba? yung kayamanan. Yung treasure at saka heart. Paglamahalin yung pera. Huwag ikaw yung hawakan niya. Ikaw ang umawak sa kanya. Ano lang. Para sa Tagalog kung saan mo inilalagay ang iyong kayamanan, nandun ang puso mo. Sa isang banda, kung saan mo inilalagay ang puso mo, nandun ang kayamanan mo. Okay, that's all. So, medyo nakahabaan tayo, no? Nagsimula tayo sa Roman number 4, ano? How does goal setting relate to the will of God? Ayan po, meron tayong A, B, C, D, E, F, 6. Yung Roman number 5, what are some characteristic of a good goal? Ano yon? Una, goal should be specific. Goal should be realistic. And goal should be measurable. Preaching na yan. Hanapan nyo na lang ng ano yan. Talata. Diba? Homily na yan.
And Roman number 6, yun nga, what are some additional guidelines for goal setting or setting goals? Una, calculate the amount of time, energy, and effort that is needed to accomplish the whole task. Pangalawa, anticipate distractions, hindrances, and obstacles that will most likely to be in your path. Nandiyan yan, ano? Letter C, determine if you are setting your goals too high or too low. Letter D, determine the practical steps that must be taken toward the realization of your goal. And letter E, make sure you spend time on your knees as you prepare your goals. Letter F, align yourself with people who are motivated the same way that you are. Letter G, make a covenant with yourself that you will not let setbacks throw you into a state of discouragement. Letter H, write your goals and use them as a prayer points before the Lord. And letter I, when specific goals not reached, set new ones immediately based on what you learned in the process. Okay. At yung panghuli, what has to take place if we are to achieve our goals? Una, we will have to be determined or perseverant. Letter B, we will have to discipline or self-control. C, we will have to count the cost and be willing to pay the price of our dreams. D, we will have to strive for excellence in all that we do. And letter E, we will have to cultivate godly sense of priority. Letter F, we will have to manage or utilize our resources wisely. God bless us all. To God all be the glory. Amen. Sige po, tayo po muna yung manalangin. Yeah, Pastor Jonathan, close us in prayer. Salamat po kayo sa araw na to sa aming mga natutunan. Nawa pa yun, magamit namin to sa aming pang-araw-araw na pamumuhay pa yun. Ganun din, magamit namin to pa yun sa aming pagtuturo sa ibang tao pa yun. Maturo namin ng mga dapat namin maturo sa kanila pa yun. Kaya ikaw nga po muna sa amin sa aming pag-iulay pa yun. Gabayan mo nga po kami na tingatan sa aming pag-iulay. We thank you Lord, ginamit namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, God bless po sa bawat isa. Thank you for your time. So, Pastor Dolores lang ang present sa online. Ha? Yeah.